Kagyat ng pagsisimula ng panahon ng halalan at ng tuluyang pag-init ng politika sa bansa. Sa unang araw ng Oktubre, simula na rin ang paghahain ng kandidatura para sa eleksyon sa 2025. Mahigit 18,000 positions sa buong bansa ang pag-aagawan ng mga kandidato. Lalagpas sa 35 billion ang pondo ng Commission on Elections para sa halalan. Sakop nito ang national and local elections, pati na rin ang sa barangay at sangguniang kabataan. Inaasahan pa ring malaki ang magiging impluwensya ng vote-rich provinces at cities. Noong 2022, nanguna ang Cebu na may mahigit 3.2 million voters. Kasunod ang Cavite na may 2.3 million at Pangasinan na may mahigit 2.08 million. Sa mga lungsod, nanguna naman ang Quezon City na may 1.4 million voters. Kasunod ang Manila at Davao City. Isang malaking pagbabago ang magaganap sa 2025 elections. Sa unang pagkakataon, gagamitin ng COMELEC ang Miro systems kapalit ng Smartmatic na siyang ginamit na provider sa election automations mula 2010. Ang bagong sistema na nakapaloob sa halos 18 billion na kontrata ay may kasamang 110,000 automated counting machines at iba pang kailangang kagamitan. Ang desisyon na magpalit ng provider ay pangunahing bunga ng mga nakaraang issue tungkol sa Smartmatic. Dagdag ng COMELEC, ang bagong sistema ay masisiguro ang mas mabilis at maayos na pagbilang ng boto. Binuksan na rin ng COMELEC ang kanilang data centers sa media bilang bahagi ng kanilang pangako sa transparency at seguridad ng datos para sa eleksyon. At kaugnay ng transparency, isa pang unang hakbang ng ahensya ay ang pagpapalabas ng lahat ng COCs at Certificates of Nomination and Acceptance o CONAS sa kanilang website 2 linggo matapos ang filing period. Ito ay kasunod ng mga issue sa peking kandidatura at misrepresentation, kabilang na ang high-profile case ng dating alkalde na si Alice Go na napatunayang peke ang mga dokumento ng kanyang citizenship. Para sa COMELEC, mas mababantayan na ng publiko ang eligibility at kwalifikasyon ng mga kandidato. Naglabas din ang komisyon ng bagong digital campaign guidelines na nakatutok sa pag-regulate ng paggamit ng artificial intelligence o AI-generated content at sa paglaban sa pagkalat ng online misinformation. Kinakailangan nang i-disclose ng political candidates, partido at organisasyon ang paggamit ng AI at hindi hinihikayat ang paggamit ng deepfakes o digitally fabricated content. Ang filing ng COCs ay mula October 1 hanggang 8, habang ang mga tatakbo para sa Bangsamoro Parliament ay magpa-file mula November 1 hanggang 9. Kailangan magsumite ng mga kandidato ng Notarized Certificate of Candidacy, isang passport-size na litrato at documentary stamp. Ang October 8 din ang huling araw para sa mga kandidato na umatras o magpalit ng kandidatura. Magsisimula ang campaign period para sa senatorial at party list candidates mula February 11 hanggang May 10, 2025, habang ang local campaigns naman ay magsisimula sa March 28. Ang overseas voting magaganap mula April 13 hanggang May 12 at ang araw ng halalan ay nakatakda sa May 12, 2025. Matapos ang eleksyon, kailangang magsumite ng mga kandidato ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures hanggang June 11 upang matiyak ang transparency sa kanilang gastusin sa kampanya. Sa pagsisimula ng 2025 election season, inaasahan ng COMELEC ang mahigit 70 million na Pilipino ang tutungo sa mga presinto upang bumoto. Para sa agenda, Hannah T, BNC.